Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! At nandito tayo sa another episode ng Punchline with Alex Calya, Israel Benobra. Kasama niyo po ako, of course, Alex Calya. And Israel Benobra ng The Comedy Crew, ang inyong resident fact checker, mga kaibigan. Hello! kami po ang yung podcast program na kung saan-saan po napapadpad. Kalig-kalig podcast. Oo, kami po mga pokpok na podcast. Ngayon po, nandito naman kami sa Mandaluyong. Oo. Mandaluyong. Burger Cafe. The Burger Cafe is that. On cue, ang burger. Yan, Dito on kayo. cue, Dito, may nag-deserve natin ng, ayun, Actually, a little bit of background, no? May bayaw ako si Beep na nasa bahay ako nito, mapanahon na, alam mo naman na nag-oomad lang tayo, one meal a day. Ito ang sumira sa aking one meal a day. Nagpadala ng pagkain sa akin to. Natingnan ko yung Cali. Yan, California style burger. Etong The Burger Cafe, kung gusto nyo bumisita dito sa Mandaluyong to, lumang-luma na yung joke na sa loob o sa labas. Oo, luma-luma. Mandaluyong. Kasi hindi rin yung pinanganak eh. Oh, pero napakadali lang kung galing kayo sa Rockwell, alam niyo yung bridge. Mandaluyong Bridge, tapos ito yun, Baba. o pagaba, tapos pagaba, gumamit kayo Waze. Alam niyo na yun. Yan, Burger Cafe. Base dito sa sa dito, ito yun, no? Lugar to sa sa US. Ang pangalan, Burger Cafe. Tapos yung mga burger nila, lugar sa US. Arizona, Birria Burger. So, sa Birria pa lang, parang mga Indian. May touch, no? Hindi, parang Mexican. Mexican ba yun? Okay. Oo, parang ganun siya. Texas Burger. Tapos, Ohio, double cheese. Sarap din yan. Oklahoma Burger, masarap din yan. Tikman ko lang, ha. Hindi ko pala titikman yung iba, eh. Ang natikman ko yung California style burger sa yung Vegas na. tumikim ako ng konting Ohio, sa konting Oklahoma, tapos Vegas burger. Ngayon, tama-tama Israel, pag-uusapan natin because of my extensive extensive experience sa mga burgers. Oo. Masabi mong burger connoisseur ka na ba? Hindi ako, magiging real talk ako. Real talk ako. Ang pag-burger, kumain ako ng burger, ibig sabihin niya, yan yung mga cheat day talaga. Oo. Ano ibig sabihin nun? Pag may kasama akong burger, may kasama ako yung cheat day, ibig sabihin. Hindi ko Hindi, ang cheat day kasi, ibig sabihin, yun talagang, alam na ba natin kung ano All out ka. All out yan. Walang ano yan, walang Pero, Wala ako cheat day. Every day is a cheat obvious day. naman. Obvious Every naman. day is a cheat day. Obvious naman. Obvious naman. Ano ka madali? One, omad, lalo kang gagana kasi nag-omad ka eh. Sinisindihan mo yun? Mali ka yun eh. Omad eh. Di ba omad is, kabalitan ng tamo yun eh. We're not encouraging the use. No, of course not. Unless you're in unless you're near Amsterdam where it's allowed. Yes, o kaya ba? Canada, so iba mga states sa US. Anyway, so, kaya naman ako interesado pala yun. Interesado pag-usapan burger kasi may mga taong ako hindi ako mahilig sa burger. Talaga? Bira ako kumain ng burger. Pero para mapakain mo, ako yung tipo ng taong pag kumain ng burger, hindi ako kumakain ng buo, haagatin hindi, pinapaslice ko. Talaga? Kasi, Ano meron? ang nangyayari kasi, hindi ko inuubos. Pag binuo ko, nagtitira akong kalahati, so ang ginagawa ko, pinapahati ko. Or ayaw mo lang na messy rin, syempre. Hindi lang, para siyang mahirap i-achieve eh. Yung ganon. Parang, kita ko yung mga gumagawa ng burger na ganyan at gano'n, medyo, paano mo kaagad yung mga triple patty, Oh, di ba? fatty. Parang patty. Fatty, O oh. pagka nagda-triple patty ka on a regular basis, deserve mong mamatay. Agad. Hindi, kaya naman ako nag-interesado sa burger kasi, pero, kahit hindi ako mahilig sa burger, once na dumating ako sa isang lugar, Nagbo-burger. burger kagad. Yun na yung batayin mo ng kung gaano kasarap ang pagkain sa lugar na yun. Oo, tsaka fast food na, nandun lang yun eh. Di ba? Dati kasi, mamaya pagkukwentuhan natin, no? So, etong natikman ko to, masasabi ko, pasok to sa panlasa ko, pre. Bilang choosy ako. Hindi ako basta sa akin makain ng burger eh.
Oh, Choosing nga naman to si Alice. kumain ka ng Jollibee fast food na burger. O gabi pa lang, dinibigay mo, burger pa rin. Di ba? Yan, tapos, hindi rin ako mailig. In fact, mas gusto ko yung Jollibee kaysa sa... Sa mga fast food natin ngayon na burgers, ano yung paborito mo? Jollibee talaga. Hindi. Jollibee. Anong dati, Jollibee McDo lang, mas gusto ko yung Jollibee kasi Pinoy yun eh. Yung champ, di ba? Yung champ na ang laki nun, tapos champ pa rin siya ngayon, pero paliit na siya ng paliit. Big Mac. Big Mac naman, American ang lasa nun eh. Oo, Dry American kasi siya eh. Pero Burger King, yan. Paborito mo. Trip ko yung yung wafer. Junior lang. Tapos nilagyan na ngayon ng mga 4 cheese. Talaga pambara doon sa ugat ng mga puso mo. Yung pagkatataktak mo gano'n talaga. Oo, yung pagka-inoperang ka, tinataktak na yun. Anong kinain mo sa buong buhay? Pag naot musika. Ano kinamatay nito? Cheese po. Pero tapos pagdating mo dito, may mga nagiging mahal na burger na eh. Mga Brothers Burger. Yan yung kasi Kilala na ako din medyo pag-gourmet. saka yung Sweet Ecstasy. Yan ang mga natikman ko. Sweet X na sabi nga. Tapos may makakatatayin yung mga burgers pa yun. Bun Run na tinatawag yun. Bun Run. Bano Darandan o Bun Run, alam ko yung pangalan niya doon sa sa Green Hills din. may alam ako Ban on the Run ha. Bun Run. Dati pero kasi nga ano yun eh parang play on the ban on the run. Na kanta nila Paul Tapos may mga burger ka na makikita sa mga Fridays. May mga ganun silang burger. Mga gourmet yan. So yun. Pero ngayon, pagkukwento natin yung mga burger muna pag-usapan natin. Ang typical burger kasi di ba may lettuce yan, saka may ano yan. Lettuce. Tapos may tomato. Itong kali, yan ata yun. Ito ata yung pinaka-tama, no? Parang Chris, ito yung pinaka-burger na talagang yung basic classic. sila classic burger. Kasi kaya nilalagyan ng kamatis para, kasi sinisira mo yung katawan mo. Maggulay ka, maggulay ka. pakiramdam mo healthy ko. Pero pag kumain ako na, tinatanggal ko yung yung kamatis. May trip ako na kaya ko. Minsan may trip ako tinatanggal ko. Kamatis? Bakit ayaw mo? Ayaw mo siyang... Buhay ko nga ito, di ba? Oo nga, yun nga, tinatanong ko, bakit ayaw mo? Pero gusto ko, pero minsan tinatanggal ko. Tapos, ang bad trip lang sa McDo, yung pickles. Bakit ayaw mo ng pickles? Okay yung pickles. Walang pickles to, di ba? Wala Yun. Bakit nga? Yung pickles, yung parang putang ng tarantado mong barkada. na magsisesta kayo nung babaeng dala mo sa kwarto. Doon siya natutulog. Siya yung pickles? Ba't ando ka? Hindi ka kailangan dito. Surprise! Ganun siya. Yung pickles is parang Ito ang kakain ko, hindi ko alam paano to. May bacon siya eh. So ano yung may bacon dyan? Malamang itong ano yan. that's what he said. Tayo Ito ba tong Oklahoma burger ba to? Yung may bacon, sir? Yung sa po namin sa likod na camera, yung owner natin, si Sir Kirchner. Owner ng The Burger Cafe. Titikman natin ngayon yung Oklahoma sa sobrang tindi dripping cheese to. sobrang tindi ni Boss Chris. Inutusan niya asawa na sa senyas lang. Sabi, kunin mo. Kasi messy daw. Ano yan? Gloves. Ha? Pero hindi natin kailangan niya. Gloves. Hindi na po kailangan itong gloves. Kailangan natin tissue. Di ba? Tato ka ha. Ang sarap, di ba? Pati balbal mo meron eh. Sabi nila, ang batayan daw ng burger kung gaano kasarap, kung gaano sa... Messi? Oo, kung gaano sa... mag-i-end up sa t-shirt mo. Sa akin dito? Parang wala pa. Nagdinan ko na ng burger. Diyan ba tayo? Sorry. Noong unang punta ko sa US, sa California, ang sikat doon, In-N-Out. So, tinanay kong In-N-Out. Sa In-N-Out, pare, natiman na ni Yuki nung unang siya sumama. Na pinapabulitin nila yun. Ang In-N-Out. Ang In-N-Out burger. Anong special sa In-N-Out burger? Yung sauce. Ano ba? O-order ka doon ng parang secret sauce. Or nakasama. And then yung pinasusauce nila sa mga french fries. Ano sa i-dip mo siya kasama na sa burger? Naka-separate. May mga nakaganon siya na, tapos pag umorder ka extra, ikaw mo sa loob. Okay, packets. Pero siya din nilalagay sa fries mo. Sa fries. Lang. So, anong special sa In-N-Out na talaga masarap siya? Yun. Anong Hindi, nasa Amerika ka. Yun yung special doon. Ano gagawin mo? Ay, puta na. American. Hindi ka ba Pero, In-N-Out dito? ang isa,
Kaya lang, pagdating mo lang doon, Dahil, wala nating naman extraordinary kasi ang In-N-Out Burger. Okay. nagustuhan ni Yuki. Yung hapon naming komedyante si Yuki Oricochi na nagtatagalog. Oh. Pero, knowing Yuki, Bakit siya nasama sa US tour mo? Ulit? Dahil hindi niya kailangan ng visa. namatala ko keso. Apon. Ang bilis na makakuha, parang i-travel lang. 5 minutes, meron ng 2 years na visa sa US. Kaya naman Japanese passport. No, kung sino pa yung nanarantado sa atin, sila Diba? visa lang. Kalda. Kapon na to. Tapos, Oh. nung napunta naman ako sa Texas, walang In-N-Out na masyado ano doon. Kung meron man, para kang ano ka? California Dayo. In-N-Out din, diba? California na In-N-Out. Texas, Whataburger. What a burger. Mas nagustuhan ko yung Whataburger. Lalo na yung kanilang quick melt. Na burger. O para siyang nasa Baka tasty. parang grilled cheese yung bun. Hindi. Yung ba yun? Hindi naman. Talagang tasty lang. Tasty talaga. lang. Tapos nasa ano. Pero balot ng keso. Kaya nga quick melt, may keso. Mas nagustuhan ko yung Whataburger ng Texas. Kesa ang Kesa ng In-N-Out. US na ang dami-dami nagsasabi na Oo. I swear by their lives daw na yung number one na burger sa US. Tapos, sa New York, doon naman nagsimula yung Shake Shack. Shake Shack. Mm-hmm. Ewan ko. Trip mo ba? Kakain ka na syempre. Oo. Shake Shack dito. Hindi ko masyadong trip eh. Hindi ko trip kasi ang tip ng kami. Iba ba yung lasa ng Masarap kasi tayo. Maano kasi tayo. Ito nga. Ito, na-combine niya yung gusto ng Pinoy. Pag munta tayo dito, gusto ng Pinoy yung yung ano natin, sauce. Sauce talaga. Kaya nga hindi umubre yung yung McDo na Big Mac. sa atin. No? Kasi, kung titingnan mo yung Big Mac, kailangan mo muna pindutin yung yung dalawang bun. Para kumatas yung niya. Okay. Parang gumanon yung niya, yung pinaka-sauce Juice niya. ng beef. O, saka hindi So, juicy yung beef talaga nito. Oh. Grabe. Oh. Oo. Authentic kasi yung beef nito kasi hindi naman to commercial pa na 1,000 yung tindahan nila. Kasi siguro mga 10 years from now, tapos marami silang mga branches, baka mag-suffer din quality. Pwede rin, no? Mapapaya. Kaya sa akin, kalahingin na ngayon Habang kasi totoo yun small scale pa rin. Oo, habang small kids. Pag di na lang monitor yung mga franchise nito, kung di ba? Kaya yun. Solid yung ito. Sarap. Para pa sabihin ko sa inyo, meron din akong mentality bilang Pinoy na ang pagkain, dapat may kanin. Kaya, tingin ko kaya walang burger culture ang Pinoy. Or in general, wala tayong sandwich culture. Oo. Diba? Wala tayong sandwich. Kasi burger sa kanin eh. burger is basically sandwich din. Oo. Burger to. Pero tayo, Kailangan natin magkanin. Ito, meal na to sa mga kano. oo. Sa mga karamihan, hindi lang kano, karamihan ng mga Europeans, sa mga puti, meal to. Sa atin, hindi tayo nagmi-meal na parang kompleto pag walang kanin. Parang on the go to eh. Ito. On the go to eh. Kain ka lang kasi yung kanin, di ba? Pero ano ba yan? Meron ka na kong burger na tikman. Hindi, wala sa top 3 mo ang Five Guys. Papunta tayo doon. Kailangan kasi sasama dahil tinikman naman natin yon sa Dubai. Pero may Canada siya eh. Ang Five Guys, magkaiba ba lasa? Canada at Dubai? Burger ha? Hindi na may takot ako sa Dubai eh. Magtak. Hindi, sa apat na yon. Sa Dubai, pag ginagat mo yung sa Dubai, may sirena. Ano ba eh? Kasi may mga libreng money ang Five Guys. Oo, may libreng money ang Five Guys. Tapos yung french fries. Kasi naman sa Ani money sa Five Guys. Grabe, ang dami nila sa kanila. Amerika, ang lalaki ng servings. Ang lalaki ng ang daming mga fries. So anyway, sa apat na sinasabi natin, Five Guys, sama ko ng Five Guys, Shake Shack, Whataburger. Nagugustuhan ko yung Whataburger. Talaga. Pangalawa yung In-N-Out. Okay. Okay, In-N-Out siya. Pero, may Carl's Jr. pa dun eh. Meron pa dong Sonic. Meron pa dong Jack in the Box. Meron pa dong may Wendy's, may Yung mga normal na nakakita. Isa ako sa Carl's Jr. dito. Ayun. So, meron pa dito, so hindi nakakala. Oo. I-refresh natin sila kung ano yung naging work mo dati sa Carl's. Fast food. Flip ka ba ng burgers dati? Ano ako, 1995, 1996.
Yun, nagsara yun. Tapos nagbukas ulit, nagtatay magbukas. Hindi ka nagsawa sa amoy ng burger? Hindi, ang laki ng mga manok doon, di ba? Di ba may chicken, may onion rings. Pero ang mga sandwich doon, Superstar, Oo. ano pa, merong famous star. Yun nun, ay may burger sila, may palamang mga onion rings, mga ganon. Sa US, nakikita ko pa yun. Meron pa. O ngayon, pagkatapos ng Whataburger, mas nagugustuhan ko pa yung Carl's Jr. Kaya yun ang kwento ko. Kasi ang Carl's Jr., walang lugar yun eh. Nakikita ko siya kahit saan may Carl's Jr. Sa Dubai tayo kumain ng last time, di ba? Carl's Jr. Parang sa Carl's Jr., hindi siya Carl's Jr. sa Dubai. Ano ang pangalan niya? Hardee's. 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 So, Hardee's. Marami pang mga burger. Ang mahirap lang sa burger, pag lumamig, yun ang kaya kailangan po, dito kayo pumunta para kumain. Sabi nga ng owner kanina, nung habang niluluto nila, dahil nga pure yung beef. Pag mo muna kainin, putang ina pa sabi. Frozen pa yan! Tapos, Sabi kanina, dahil hindi nga sila gumagamit ng gano'ng karami oil para i-grill yung burger nila. Hindi siya nakaka-apekto sa aftertaste pag lumamig. Kasi yun ang naging problema sa burger minsan pag malamig eh. Diba? Yung aftertaste niya, iba na. Kasi nga, nilawanan mo na. nag-infuse yung oil dun sa mismong meat. Eto grilled. Grilled Ang Carl Jr., charbroiled naman. Excuse me lang mga kapunchies, maistorbo ko lang yung panonood at paikinig nyo. May pakulo kasi ang Punchline with Alex Calleja and Israel Binoobra. Kung may business kayo, yung legal lang ha. At halimbawa, restaurant yan, resort, o kaya pwesto. Pupuntahan namin yan para gumawa kami ng isang podcast episode. Yes, yung business nyo ang background para makatulong sa negosyo nyo. Walang bayad, lalo na kung Metro Manila, pupunta kami dyan, gagawa kami ng episode, makakatulong sa inyo. Para na malalaman kung kailangan nyo ng tulong, mag-message na kayo sa lahat ng social media namin. Alex Calleja, sa Punchline with Alex Calleja, Israel Binoobra, at The Comedy Crew. Mag-message na kayo doon at bigyan nyo lang ang detalye, tatawagan namin kayo o mag-message kami mabalik para ma-set natin. Itong pakulo namin ay para lang makatulong sa mga local business. Okay? Hintayin namin yan ha. Balik na tayo sa pakikinig at panonood. Salamat! Pero ano rin yun, yung charbroiled, Yung saan ba? may bakal na gumagana. Wala doon si Charmander. Hindi, may gano'n, umiikot na gano'n nag-build, tapos umiikot. Kaya paso-paso ako doon. Paso pala. Yan. Talaga? Ang hirap noon. After this, Ng burger doon. hindi ba ako pupunta dito, kaya lang malapit lang sa puso ko in terms of burger. Hindi sa puso yung cholesterol Malapit sa puso yung burger. Kasi parang sa tingin ko, hindi man ako burger eater, marami akong experience sa burger. Kumakain ka sa... Mama. Parang magulo yun Hindi ko hinahanap ang burger. Pero ikaw, una kong hinahanap burger. Pagdating sa isang lugar. Kasi yun ang nagpapakilala ng lugar eh. Parang Ang laki na toothpick pala nila dito. Hindi ko Hindi kasi toothpick yan. Hindi ba? Laki eh. Oo. Ang maganda dito, makapal talaga yung pati niya. Saka... Damang-damang mo yung pati niya pag kumagat ka. Kasi may mga iba hindi mo maramdaman eh. Kinapay sabay. Yun na yun. Ano yung makalain mo? May bacon? May bacon Madadali ako nito. Nasabi ko sa'yo. Ito na yun. I feel it. Ito na tiyom lang. Ito na yun. Parang gusto ko yung Ohio rin eh. Pero okay lang. Ang bacon kasi, kaya hindi ko siya trip. Bakit? May sarili siyang, pwede siyang standalone eh. Na pag sinama mo sa isang bagay, baka nagdadala doon yung bacon. Gets mo ba? Pwede. Kaya ang kinain ko ito kasi Para sa mga untrained na dila. Pag ganon. Pero pag mataba ka at salay ka sa bacon. gano'ng katindi ang bacon? Gano'ng katindi ang bacon? Gano'n. Yung Caesar salad, pinasok niya. Talagang nag-bake kinain. Diba? Pinasok niya yung Caesar salad para kinako niya pa. Ba nilagyan niya? Kung walang bacon bits niya Caesar salad. Tama. Tama. Isang healthy. Although ang original Caesar salad is yung, nakita mo ba yun? Sa New York dito ginagawa yun eh. Yung may anchovies na gano'n sabay, tinitilis niya ng sobrang liit, yun yung pampaalat talaga, sabay nilalagyan ng bacon. nilalagyan ng oil tsaka ng kung parang sa harapan mo ginagawa yung mayonnaise, yung dressing, wala talaga siyang bacon sabay, yun na yung yung lechugas na. O kaya tayo na pag-usapan yun dahil may mga din tayo dito ibang pagkain dito bukod sa burger no.
Saan bang burger? Dito ba o doon? Oo, doon mismo. No? Ito yung cafe nila. Yung coffee nila, kaya meron din kayong option to order coffee and dessert. Yun. Maganda yung place ng Burger Cafe, no? The Burger Cafe. So, ito yung anim na offering nila ngayon. So, yung Arizona, Birria, Texas Burger, Ohio, Oklahoma. Ito yung kinain ko, sir. Oklahoma ba o Vegas? Oklahoma. Nakaubos ako Kaubos ka. Sabi mo, hindi ka umuubos ng burger. Kaya kalahati na. Wow. At para may history ng burger. Kaya naman ako may hindi ko masasabi mahilig eh. Kaya naman ako may fascination sa burger. Kasi nagbabasa ako ng Archie. Si Jughead, pare. Naalala ko. Ang sarap kumain ni Jughead ng burger. Oo, kahit comics yun. Diba? Jughead yun. Jughead. Na hindi tumataba. Oo nga, napaka-unfair. Napaka-unfair. Kasi isa sa mga pinakakilalang cartoon character na mahilig mag-burger, yung tropa ba ni Popeye yun? Si Wimpy. Wimpy. Oo, diba? Yun, taba. Taba. At ginawa ko din mag-burger. Kaya uso din sa Pilipinas yung burger ka naman. Oo, di ba? So yun. Pero wala talaga tayong burger culture, sandwich culture. Ngayon lang talaga nag-take off yan. Dahil na siguro sa dami na rin ng offering. Tsaka ang sarap na rin. Para ilayo mo ang Pinoy sa kanin per se. Nakarating sa amin to sa Tangiga. So Mandaluyong. Nakain ko masarap pa rin. Oo nga, ilang minutes yun. Hindi mga 20 paggabi, mga 30 mo. Ganun, more or less. Pero pagdating ko sa bahay, pinakain sa akin. Okay pa rin. Oo. Sa feeling, pag kumain ako ng burger, basta kumain ako ng burger tapos may Coke, ramdam ko talaga yung bigat ng burger. Kaya yan. Ito yung madalas masarap kainin sa sinihan. Burger. Oo. Kasi wala kakain ka lang. Parang sandwich kasi kaya naman ganyan yan para sa mga working class siguro yan. Totoo. Di ba? Ready to eat meal na lahat. Sabi nga nila dahil din daw sa hirap ng buhay nun, yung mga napagtirahan na mga meat, yun yung nilalagay sa tinapay. Di ba dun din? Sayang. Kapila dun mo yung series ng Netflix ng yung McDo. Si Michael Keaton. Yung biti ko lang. Di ba? Doon pumasok sa isip ni Indra, yung fast food. Yung mabilis yung pagkain, nagtataka sa sila, di ba ang tagal umorder? Tapos nag-order siya, nandun agad. Naggulat din siya eh. Kung para kanina yung order na yun. Ako kung sasamantanayin ko itong Burger Cafe habang pa sila. Ito palang branch nyo, no? Habang, ito masarap kainan eh. Kasi, dahil nagtabaho ko ng Cars Jr. Lalo na pag lunch. Yung pinakagano ng mga, di ba pagka nasa, kami mga nakalagay ng mga pagkain doon, and then yung mga burgers, spaghetti, gano'n. Yung lugar na yun, may minutes lang yun. Holding time. Oo, holding time yun, may mga yun. Tama. So, gagawa kami ng marami, di ba? Sandun lang. ang tawag pa namin doon, PC. CP, Center Post. So, yung nasa connector ng cashier at yung order. Talaga may ganun pang Sa Cars Jr. yun. Pag mo-order siya magsasabi, mo-monitor niya yun. Ang burger kasi minsan, sa fast food, ang daling mag-lapse. Kasi siyempre, yung mga, kailangan mabilis yan eh. May mga, yung karne niya, may 15 minutes yan. Kaya pag minsan, pag kinain mo na, ang masarap na burger kasi, yung, parang may pagka-homemade pa. Yung parang luto pa ng nanay mo na kaya puro yung patty. Parang ito, di ba? Parang ito. Ayoko na yung naglalasang commercialized na eh. Yun. Malalasaan mo yan eh, no? Yung pa lang ng patty, makikita mo na yung pagiging commercial niya na ito, alam mong beef pa rin lahat eh. Yun siya. Anong variation ito sa Japan? Kakakain na nga sa Japan. Di ba? Yung Hamburg na nauso ngayon dyan sa BGC. Nung kinainan sa Japan, number 2 ba? Number 2 sa Japan yun. Ito, basta yung kinainan na napakarap din. Oo, yung may tawag doon, di ba? Hambago? Pero isa may tawag sa atin dito pag umorder ka, yung katumbas ng ng Jollibee, yung Burger steak?
burger steak, hamburg steak yon, ang sarap, di ba? Burger yon. At sinamahan natin ng rice, di ba? Tapos nilagyan natin ng itlog. Sarap. Sorry. Ng itlog ng pugo. Yun. Sa kanin. Kakaiba experience yun yung mga hapon talaga. Hindi mo rin maiisip kung saan. Anong tinapay natin, pare? Brios. Brios, oo. Brios man. Ano bang pinakaiba ng Brios man na takaban lang? Ano bang Brios? Brios. Ano yun, sir? Toyota yun, Toyota. Si ibang ban artist. Ito, Brios to. Toyota Brios. Karap nga naman. Masarap ang Brios. Baka. Masarap niya. Para sabihin niyo kung hindi masarap. Ito sinasabi ko, Ito yung wala makikialam, ritual ko talaga to. nag-iiwang ha? Oo. Kasi, baka sabihin mo corny. Hindi. Bakit? Cars Junior, nagtatrabaho kami. Nahuli lang kasi ito ng management eh. Nagtitira kami ng mga waste. Oo. Tapos natapon namin sa likod. Dahil alam namin may mga kumukuha na, pero inaayos namin yung pagbalot. Tapos kukunin ng mga nahihirap. Yung mga kumukuha ng basura, siyempre kakainin nila yun eh. So ang ginagawa namin, nahuli ng management kasi pag magsasano na yung magpapagawa kami ng mga sobra para pag waste yun, dalagay namin sa black bag, nakatali yun. Hindi namin sinasama yun sa mga dumi talaga. Nakaseparate yun. So parang ganun, separate mo yan. Parang ganun. Hindi ko sabing corny kasi trabaho rin ako sa fast food. Tapos lalagay mo doon. Tapos ang makakuha nito, parang share ko sa kanya. Oo. May alam akong fast food na ang nangyayari doon sa mga hindi ko alam kung saan nanggagaling to pero may wastage talaga sa any food business at the end of the day lalo kung perishable yung mo diba yung product mo. Naubos mo no? Ubus ko talaga. Muntikan nga tong gagamitin ko pa tong toothpick mamaya. Yung wastage nila pinalalagyan nila ng sabon. Para bumaba. Oo. Naawa ako So ngayon, naawa ko yung sagot naman dyan, nung management nun, wala na naman Cars Junior dito eh. Ang ginawa, pagka may waste, i-charge sa'yo. Yun na yun. Ayun ang nila, counter nila. Dati pwede ka mag-waste ng software. Pero naging ritual ko na yun. Kahit ano pagkain, may tira ako talaga. Swear, yan, parang ganun. Ang matataba po, nagtitira rin ng pagkain kahit konti. Kasi doon nila naramdaman na medyo pumapayat na sila, pumikitira sila. Ako naman, kaya naman binabantay ako, baka to be to sister Elden. Pero dinala mo kaya pwede. Wala nga lang biro, dito di kami pinilit nung owner. Di ba sabi namin, pupunta kami sa mga, pag may mga business kayong gusto namin puntahan. Ito, ahead of time, natikman ko. Kaya sabi ko, punta natin, Mon. Okay naman. Dahil, support natin. Kasi nila may titala dyan. Oo. Diba? Hindi, nahalo na powder yun. Apaka naman ang nila, dark drip. Yan, yung pala. Dark drift nila mga cafe naman. Cafe Nila dito. So tabing-tabi siya doon sa second floor ng area na to. So, Kasi di ba may nakikiusap na i-post mo naman. Tapos masarap. Masarap naman talaga. Di ako papaya dito kasi unang-una nakopya nila yung nasa picture. yung tsura. Hindi siya magkaiba sa picture. Tama. Yung palang. Kunin mo ngayon, pare. Kunin mo ngayon. Ano to? Ito ata yung Ohio. Ohio ba to? Hindi. Hindi ko na alam kung ano to. May, Yung isa pa. Pero nabusog na ako doon. pero Oklahoma? May bacon ba? Wala. Ano Ohio ba? Vegas, di ba Vegas yan? Hindi. Texas, yung kinain ko kanina. Hindi ito. Wala tong ano eh. Ito pala yung owner natin, si Christian. Hello, ito. Oh, di ba? Ohio Doyle. Pero dapat double patty. Ano yan? Okay lang yun. Ano yung single? Huwag tayo magano sa mga single tayo sa single. Yan. So, ayan, kamukhang-kamukha. Hindi siya naglate. Kung ano yung nasa picture yun siya. Okay. Masarap, mura. Reasonable ang price. Nasa Mahal ko 350 sa Arizona Birria Burger. May 180 yung Oklahoma Burger. Yun siya. Yung Oklahoma, nagka-flop lagi yan eh. Nagka-flop. Oklahoma. Huwag niyo orderin yung SGAC yan. Pag kinagat mo, gumagano. Kaya hawak ko parang may gumagano. Foul. California. Ano nangyari sa California? May live road pa dyan. Wala na. Unless mag Golden State kasi state dyan eh. San Francisco. Ano ba? Texas. Ay, iyak kayo. Muntik mag-champion. San Antonio.
Ohio, ano bang Ohio? Wala sila. Pero magkakataon yan eh. Ang Ohio naman, naalala ko naman yan sa Accenture. Yan naman ang isa sa mga sineservicean ko sa AT&T. Pumunta kayo May- ng Ohio noon? Hindi, along ako. Seattle, Washington State ako. Ako Pero, Ohio kasi Cleveland eh. oo nga. Oo nga, tama, Ohio. Baka mag-net si Lebron. So, Yan yung mga namin, AT&T, na mga, tinatawag na legacy. legacy. Kasi mainframe COBOL ako eh. Legacy programs nandun? Mga legacy program. Yung mga 3.25 lang yung yung sa mga Pison, yung do you want to call? Andun pa rin. Buhay pa rin doon. Yung mga panahon na yun, siyempre, kaya ako na gano'n ng 2007, papawala na yun. Siyempre, lagi nagkakaproblema yung system. Kasi walang gumagamit, walang laman yung database. Ang tawag to, abnormal end, abend. Ang haba ng programming language ng COBOL eh. Makikita ko pa yung mga gumagawa, patay na. Oo. Tapos pag nag-edit ka, lalagay mo din yung pangalan mo dun sa comment, na ikaw nag-edit. Ikaw nag-edit na. Oo, yun. Ewan kung may mainframe pa rin. Pero meron pa rin daw eh. Oo, wala na raw yan. Again, ito po ating the Burger Cafe. Kung anong date to, masarap yung pagkain. Ito yung pinakamalaking, pinakamaliit na natira ko. Usually yan, pero tinapay na rin yan. Kaya, solid yung patty, promise. So, solid yung patty. Lahat ba ng patty, iisa lang yung patty ng lahat ng burger na to. Nagkakatalo-talo lang sa mga hot sauce, no? Yan. Simple yung lang. Yun naman talaga yung pinakamasarap na burger, yung mga simple. Oh, Hindi ko galuyong. Kung may puno sa tapat nila. May car wash. May was walking distance. Intersection, sabay-sabay kaliwa. Pag nandun kayo sa taas, makikita nyo, loto. May loto. Yan, pwede yan. At pagkatapos po ito ay, siyempre, iniimbita namin yung manood sa aming mga shows. Yes. Lalo na yung isang show namin dyan sa August 7 sa Mega World. Dyan sa Venice. Note kayo ha. Tapos kung anumang kung anumang date ito ipapalabas, tingnan nyo lang yung Friday, Saturday, Thursday, Friday, Saturday sa website namin, alexcalia.com. This July. alexcalia.com at ang thecomedycrew.com. Tingnan nyo yung mga schedule namin sa shows. Nakikilala nyo yung mga comedians, yung mga activities ko. Pero pinakamatindi dapat dyan na tulungan nyo kami yung aming papalapit na show sa Australia. Good Times sa Australia. August 29, Melbourne. August 30, Sydney. Pagkatapos nun, supportahan nyo rin kami sa Singapore. Happy for All sa Singapore, September 19. Sa Allianz Fan Center. Eventbrite.com ang bilihan ng ticket. Okay. Tapos, of course, ang birthday show ko, Happy for All, the Alex Calia birthday show kung saan nire-record ko ang ating Netflix. Malay nyo, may nakapwesto dyan na Burger Cafe, diba? Natin alam. 5 theater shows yan. October 2, Music Museum, Green Hills. October 3, Picture Light, Tanghalang Haribon, October 7, Newport World Resorts. And October 9 and 10, Maybank Performing Arts Theater BGC, ticketworld.com.ph. Yes. So, ano ba yung mga upcoming shows natin na nakaka-excite? May show kami sa Subic, September 11, dyan sa... 4. September 4. September 4 pala, sa Cork Room. Dalawang shows siya rin. Dalawang shows siya. Sunday, At September 11, dyan tayo sa Coach's Corner sa Baguio. September 12, dyan tayo sa Lemonade. Sa Baguio. Sa Baguio rin yan pare-pareho. Paakit na yan, papunta sa birthday show. Yan, ang Good Times Radio. Makinig kayo at GTWM The Podcast. Yun. Okay na? Okay na. Dito pa sa Punchline with Alex Calia. When they cross the line, give them a punchline. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. We're always happy to serve. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.